Hello, Cancer, Sun, Moon, and Rising. Check mo yung iyong natal chart, ano? Especially especially your rising sign, no? If you are Cancer rising, um, mas makakakonect ka dito sa ating reading. Anyway, your uh, full moon na magaganap ngayong July 21, 2024 ay nandito sa iyong 7th house. So, yung 7th house has something to do with your relationship with other people. Ayan, marriage, partnership, business partners, yung one-on-one relationship mo sa iba, yung mga taong may sharing kayo, no? Yung, kumbaga, may usapan, may kontrata, pwedeng ganon. And ngayon, if the new moon, yung new moon na naganap noong July 5, and yung new moon na yon is in Cancer, no? Ay may kinalaman sa iyong sarili. Yung mga happenings noon, think about July 5, maaaring may mga bagay na mas kinonsider mo ang iyong sarili during that time. Ngayong full moon, ang mas i-consider mo ay yung mga nabanggit kong tao kanina. And because ngayon ang mas focus mo is magkaroon ng balance sa mga taong ito, like sa sarili mo, at maging balanse yung energy between you and these people. Ngayon, it's time na yung sariling pangangailangan mo at yung pangangailangan din nila ay i-consider mo dito, no, para maging balance nga, ano. Nandito yung time na magko-compromise ka or makikipag-negotiate kung saan kayo magmi-meet sa gitna, magkakasundo. Pagdating sa partnership, during this time, pwede siyang matest. Whether it's a relationship with karelasyon, business partners, or yun nga, yung mga may ka-one-on-one relationship ka. Ngayon, also, if you're single, this is also a good time na makipag-connect with someone special sa iyong buhay, no? There's a high chance of a relationship if you're single during this time. Especially na ang Mars and Uranus ay nasa iyong 11th house. So 11th house has something to do with friends, group of people, organizations, or maybe mga tao sa work mo, or mga nakakasama mo. Ayan. If you would connect to these people, high chance of a relationship or something na mabuo sa inyo. Okay? Especially yung Mars and Uranus. So, may mga biglaang action dito, maybe mula sa iyo or mula sa taong ito, sa mga taong ito, na parang as simple as sila na mismo ang gagawa ng action, or yung mga taong nakapaligid sa inyo ang gagawa ng action para magkaroon ng relationship sa inyong dalawa, no? If you're looking for a partner. Pero if not, maybe may mga tao from that area of your life ang pwedeng magkaroon kayo ng business partnership or something na, alam mo yon, yung mga kaibigan mo, nagkausap kayo, and then all of a sudden, during this full moon, pwedeng may mabuong idea sa inyo. And this could lead into a beautiful connection, beautiful partnership na pwedeng may kinalaman nga sa career or pera, ano, na pwedeng hindi mo inaasahan, one of your friends gusto rin pala magtayo ng something like a business. And magiging malaki ang tulong nitong full moon na ito para maisakatuparan itong
plano na ito. Especially it's forming a trine. And itong sun, which is in your first house, ay nagkakaroon ng opposition with regards to your moon. Yan. Dahil nagkakaroon ng opposition, it's forming a tug of war kind of relationship. Pagdating sa iyong sarili, pwedeng medyo may power struggle, no? Dahil maaaring during this time, although nabanggit ko na mas tinatry mong i-balance, pero pagdating sa career or pagdating sa pagdating sa usaping pera, kumbaga kung saan ka dadalhin or kumbaga ikaw ay susunod lang, parang ganon. Maybe in the past din kasi mas nasanay ka na ikaw ang nasusunod, ikaw yung kumbaga kung anong gusto mo sasabihin mo, ganon. Ngayon medyo may paglalaylo, no? Especially sa emotions mo, tinatry mo itong wag maging emotional, especially you are a Cancer, you're an emotional person, being a water sign. Pero during this time, maybe may pagpipigil doon sa emotion na yon at para mas maging maayos ang daloy, no? Gano'n naman talaga. There are times na kailangan din naman nating i-consider kung ano ang sasabihin at opinion ng iba. Okay? And mapapansin ka eh. The sun is in Cancer, so mapapansin ka, especially with the 29 degree. Okay? Walang kahirap-hirap para sa'yo mapansin ng iba during this time, no? And marami ang mga taong i-consider ka ngayon, parang ang mata nila nasa iyo ngayon. Like for example, yung dati mong, let's say you are you are an employee, yung dati mong boss, yung dati mong employer, no? Maybe during this time, this full moon, ikaw ang nasa isip niya na ano kaya kung kausapin ko itong si ganito at pabalikin dito sa work, no? Dahil especially with the Mars and Uranus dito, maaaring these are people na nakasalamuha mo din noon, and now they see your value, they see you as someone na parang gustong bigyan ng opportunity or gustong tulungan, and maybe there's something na marirealize nito mga taong ito na parang, ano kaya at kausapin ko ulit itong si Cancer regarding this thing na iniisip kong simulan. Maybe a boss would like to a previous friend or a previous boss gusto niya magtayo ng isang negosyo, and ikaw ang napupusuan niya, naiisip niya na bigyan ng opportunity na makasama or magkaroon ng partnership sa inyong dalawa regarding this matter. Okay? So, all in all, medyo nakikitaan natin ng ganda itong full moon na ito para sa'yo. Pero yun nga, medyo hayaan mo muna yung ibang tao na magsalita or parang hayaan mo lang marinig ang opinion nila, ang gusto nilang sabihin, and I feel like you need to consider itong mga ito na magbibigay ng growth para sa'yo. Okay? Kasi hindi naman everything is about you. Yun naman talaga ang totoo. Hayaan mo lang si universe na ibigay na sa'yo yung mga para talaga sa'yo. Okay? So, thank you for watching. If you like to hear more of this reading, all you have to do is to comment down below. Ayan, ma-appreciate ko yung comment, likes ninyo, subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakasubscribe. And meron din tayong TikTok, i-follow mo na lang ako doon, Unipri. Yan yung aking TikTok. Thank you, and bye-bye.